Super nag-enjoy kayo sa Siquijor vacation at may extra whole day pa kayo bago umuwi. How about spend it by exploring the relaxing tourist spots of Valencia, Negros Oriental? Kung ano-ano makikita dito, tara, pag-usapan natin yan. Maayong adlaw, this is J Perpetual Kid at tara! Let's explore Valencia, Negros Oriental. Pagdating nyo ng Port of Dumaguete from Siquijor, order your favorite coffee and pasta dito sa Bo's Coffee na nasa Boulevard lang. After your brunch, ay susunduin na kayo ng inyong tour guide na si Jack Florig. For more details, please check his official Facebook page. From Dumaguete Boulevard, babiyahe tayo ng 8 to 9 kilometers papuntang Kataal World War II Museum. Entrance fee is only donation na siya namang ginagamit ng owner to maintain the property and buy other antiques within Negros Oriental. Some of the items here are from their family's collection, while the rest are from the other families in the province. At ang isang ito ay from Star Wars. Joke! Kidding aside, marami kang matututunan from the owner if you'll spend some time interacting with him and if mahilig kayo sa mga kwento from the past. After here ay pumunta na kami ng Red Rock Hot Spring. Pero bago kami nakarating dito, ay nadaanan namin ang Mango Ranch at Mag-Aso Volcanic Steam Spring. We returned to these places after dahil umuulan pa that time. At dahil mas lalong lumakas ang buhos ng ulan, perfect na perfect talagang magbabad sa Red Rock Hot Spring. By the way, medyo amoy kalawang ang tubig because of high sulfur content. Bearable naman ito kasi mas masarap sa feeling ang hot water all over your body. Also, avoid wearing light garments kasi magkakastain due to sulfur. Yung entrance fee pala dito is 100 pesos. After here ay bumiyahe kami ng 1 to 2 minutes papuntang Pulang Batu Falls. Entrance fee is also 100 pesos. I was amazed kasi dalawang falls pala ang makikita dito. First one is the more famous Pulang Batu Falls. Amoy kalawang din ang tubig dito. Tumawid kami ng hanging bridge papuntang falls. Hindi na ako naligo dito dahil giniginaw ako at umuulan. Then on the right side, meron pang isang falls na totally different ang source of water. Hindi amoy kalawang kaya perfect sa mga gustong maligo. Meron din silang malaking pool sa harap ng property na pwedeng pagliguan. After that, bumalik kami sa Mag-Aso Volcanic Steam Spring. Saktong wala ng ulan at kami na lang yung mga tourists that time. Siya nga pala, libre ito dahil nasa gilid lang ng ini-improve na daanan. After magpa-picture, dumiretso na kami sa Tierra Alta Residential Resort. Di kami nagtagal dito kasi mas gusto ko mag-spend ng more time sa next destinations. Sa mga gustong mag-explore dito, meron silang lighthouse at restaurant sa loob. Pagkabalik sa highway ay sumaglit kami sa The Mango Ranch para makita kung anong meron dito at magpa-picture. After dito, dumiretso na tayo sa The Forest Camp Resort. Yes, dito ako nagtagal na inabot ng 1.5 hours dahil malawak yung place to explore at ang sarap magbabad sa napakalamig na tubig at para na rin mawala ang amoy kalawang na nakadikit sa balat ko at damit from Red Rock Hot Spring. By the way, entrance fee here is 200 pesos. By 5 p.m., sumaglit kami sa Valencia Plaza. Pwede kayong magpakain ng mga kalapate. 20 pesos lang ang isang pack ng bird food. Nag-quick merienda naman kami sa Veranda Resto Bar at saka bumalik sa Dumaguete City para mag-iced pure matcha latte sa Starbucks Dumaguete. Siya nga pala, aside sa Chada Valencia Tour, meron pang ibang Negros Oriental Tour si Jack Florig tulad ng Balin sa Sayal Twin Lake at Alimyon Kapihan, dolphin watching sa Manhuyod Sandbar, turtle watching sa Apo Island, and more. Para sa karagdagang mga detalye, please contact him on his official Facebook page. Again, this is J Perpetual Kid and we explored the relaxing tourist spots of Valencia, Negros Oriental. Hanggang sa susunod na biyahe, ayo-ayo!